Hello guys! So yan, ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So medyo busy lang ang inyong auntie ngayon. So sasagot tayo ng question ng ating dalawang sisi. Pag-isahin ko na lang kasi nga parang same lang, related naman yung mga tanong nila. Yung isang tanong ng isang sisi natin ay ano daw ba ang dati kong work nung nasa Pinas ako. Tapos yung isang sisi naman natin is tinanong ako kung ano daw yung work ko dito sa Singapore. At saka ano ba yun? Hindi daw ba mahirap, para may idea yata siya, yung parang ganon. So yun. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Okay, yung first question natin isang sisi, anong work ko dati nasa Pinas ako, bago ako pumunta dito sa Singapore is, ako po ay nagwo-work sa isang waxing salon. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Labor Waxing Salon. Ayan, magpa-flash ako ng mga pictures ko dyan. Ayan, medyo ano pa si auntie nyo, ang tawag doon. Medyo bagets pa, char. So yun, 9 years and 6 months po ako na nagtrabaho sa kanila bago ako nag-decide na magtrabaho dito sa Singapore. Kung ang curious yung ating isang sisi, kung curious yung ating isang sisi about sa kung meron akong experience about sa pagiging DH o pag-aalaga or kung ano man sa work ko ngayon, wala po. Ako po ay talagang fresh dito sa pagtatrabaho ng pagiging isang DH dito sa Singapore. So kung kayo is wala rin kayong idea or wala din kayong alam or wala kayong experience sa pagiging DH, wala pong problema yan. Kasi kung ako nandito na sa Singapore, kaya nyo rin syempre. So yun, isang tanong naman ng ating isang sisi, kung ano ang work ko dito sa Singapore. Ako po is, yung mga vlog ko po is about sa mga pagiging DH dito. So ako po ay isang DH din dito, domestic helper dito sa Singapore, at hindi pa naman ako ganun katagal dito. Magpa 5 years pa lang naman ako next month, ngayong March. So yun, pero dahil nga medyo marites ang inyong auntie, so medyo may konting alam din ako dito sa Singapore. So yun yung mga sinishare ko lang sa inyo. Syempre pag hindi ko alam, hindi nyo makikita ditong sinishare ko. So yun, ang kulit no? So yun, bali sabi niya kung mahirap daw ba ang work dito. Para may idea siya, actually depende po sa mindset natin. Kasi sabi ko nga, kung ano yung pinapasok natin sa isipan natin, yun yung ikikilos natin at yun yung magiging outcome natin. So kung for example, oo, nandun na tayo given yung pagiging DH, expected mo na yan na yung pagiging katulong is mahirap talaga kasi ang trabaho natin dyan is parang all around tayo, ganun, di ba? So, kung ikaw mismo nakaset yung mind mo na pagiging DH, kaya ko yan, kung parang ano lang yan, parang nasa bahay lang ako, nagtatrabaho ako ng gawaing bahay, at least dito sumisweldo ako, kung positive ang pag-iisip mo sisi, madali lang. Kasi syempre, kagaganahan ka eh. Kasi syempre kung anong pinapasok mo sa isipan mo, yun rin yung kinikilos mo. Tapos, pero kung ikaw is, ano ba yan, pag hindi siya, ano ba yan, nakakapagod, ganito, bla bla bla. Tapos ikaw, puro reklamo yung lumalabas sa bibig mo, kung anong iniisip mo, puro negative. Siyempre, yung magiging outcome nun is magiging negative. Darating sa point na mag-give up ka sa kung anong meron kang work ngayon. Kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa sabihin mo, kalaki ang sweldo mo, kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, wala, useless. So yun, so ako, konting background lang po. Ang work ko po dito is nagtatrabaho ako sa yung parang HDB na nila sinasabi na parang condo. Kung mapifigure out nyo yung condo, parang ganun siya. Pero kami kasi is parang public, kasi ang condo is parang medyo private yon. So ganun lang din, maliit lang din yung tatlo lang yung kwarto dito. Yung kwarto ng mag-asawa, kwarto ng mga bata, at saka yung lola, at kwarto ko. So bali, dito guys, ang kasama ko lang sa bahay is yung mag-asawa, yung mga amo ko, yung dalawang bata na ngayon is 11 at magti 10 years old, pares babae, at saka yung lola at ako. Bali, 6 lang kami dito sa bahay guys. Kung sa una, yung trabaho ko dito is normal ko. Ano talaga yung ginagawa lang sa gawaing bahay, yun lang din po. Nung unang dumating ako dito is struggle talaga ako guys. Medyo mahirap siya. Sa umpisa kasi syempre nandun yung adjustment natin. Kasi dati yung work ko is yung sa newborn. Kasi kung hindi po nakakaalam, nakakapanood ng vlog ko dati is, ako po is, nung nag-apply talaga dito is para sa newborn. Tapos ngayon lumipat na ako ng amo, dito na nga ako sa kanila.
So, hindi siya ganun kahirap yung trabaho ko dito sa bahay. Talagang kung ano lang yun, may everyday routine kasi ako or may everyday ako schedule. For example, na Monday, first Monday, ayan yung maglinis ako ng aircon at saka, yung paglinis ng aircon, hindi mo naman lilinisin talagang buong aircon na. Yung as in filter lang at saka yung ano, tapos electric fan, yung ganun. Tapos yung magba-vacuum ka, yung normal na talagang everyday mo na ginagawa. Yung siyempre sa mga bata, pag may mga alaga kayong mga bata, natural yan na papasok sa school yan, syempre asikasuhin mo yan. Tapos pagdating nila yan, kung may homework yan sila, may tatanungin sila sa iyo. Tapos yung may mga spelling yan sila sa sa school nila, i-revise mo yun sa kanila. Yung parang lang, para test mo sila ganun. Tapos yung kung sakali naman na yun nga, may tuition sila na tinatawag. Ang tuition dito guys is tuition yun. So pag nakakarinig kayo ng tuition, ibig sabihin tuition yun. So yun, pag may tuition sila, may i-revise mo rin yun. So hindi talaga mahirap yung work ko dito guys. Sobrang madali siyang ma-adapt, ma-absorb. Ang mahirap na case kasi dito is yung pakikisama mo. Kasi nung una talaga nag-struggle din ako. Kahit yung mga nauna sa akin is hindi rin nakatagal. Kasi pag may kasama ka kasing may edad na or yung lola nga kasama kasi namin dito, sabi kasi nila is yun talaga yung mahirap pag may kasama kayong may edad kasi yan yung laging parang mata yung titingin-tingin sa'yo ganyan. So which is nung nag-umpisa ako is ganun talaga. Kahit hanggang ngayon din naman. So, pero ako ngayon dinidedma ko na lang pag may napapansin siya. Pagpasok sa kabilang, tenga ko, labas sa kabilang tenga. Ganun na yung pag-iisip ko ngayon, guys. Hindi na ako maramdamin talaga. Pero nung una, medyo, nag-ano din ako na bakit ganun. Pero, ganun din ang reklamo nung dating pinalitan ko. So yun, kasi sila is makwento. Pagdating sa mga amo ko, wala akong problema sa kanila. Tapos sobrang bait talaga nila. Tapos yung mga bata lang tagas ng mga ugali din. Natural sa mga bata guys na medyo napaka-naughty nila niyan. Kung ano nung mga yan, tapos magsusumbong yan sa mga amo. Pero ako kasi guys, hindi ko ugali na masumbong. Pero once talaga pag nanakit na yung mga bata, dun kayo talaga magre-react. At dun talaga wag nyo i-tolerate. Kasi once na ginawa sa inyo na isang beses yan, ulit-ulitin yan pag hindi kayo nagre-react. Pag parang feeling nila okay lang sa inyo. Kaya baliin nyo agad ang sungay pagka ganun. Di baling hindi kayo magustuhan ng mga bata sa umpisa kasi ang katwiran nyo dyan is hindi man sila nagpapasahod. Ang katwiran ko hindi sila nagpapasahod basta as long as ikabubuti nila yung gagawin nyo, okay. Tsaka wag bawal kayong manakit guys ha, pagka sobrang na kayo, tolero na kayo sa ugali nila, sabihin nyo sa mga sa amo nyo. Tapos yung may kasamang may edad, nung una nga talaga medyo inisip ko na lang guys nun is ano ba ang advantage na meron akong kasamang may edad. Yung ibang mga kasamahan ko sila, kasi inano ko anong ginagawa nung kasama kong may lola. Siya yung nagluluto sa amin, siya yung namamalengke, siya yung nagdadala. Nung time nung nag-umpisa ako, siya kasi naghahatid sundo sa school. Pero ngayon kasi is marunong na yung mga alaga ko, tapos sinusundo na lang niya dyan sa bus stop. So yun. Kaya ang dami niyang mga good thing na sabi ko pag umalis to or wala to, ako lahat ang gagawa nun. Which is hindi talaga ako marunong magluto guys. So napaka-advantage sa akin na nandito siya. So ang ginawa ko is parang tuwing nasa-stress ako na naisip ko na lang na kung ano yung kagandahan na nandito siya. So yun, kaya sooner or later din naman guys, yung mga ugali na yun, nagbabago yan pagka nagiging okay yung banding nyo. Basta ang lagi ko lang sa inyo, pagalitan man kayo or what, wag nyong dibdibin, yun lang talaga. Kasi once na dinibdib nyo yan, kayo lang din ang masistress at kayo lang din yung parang masisira yung araw nyo. So deadmahin nyo talaga yan guys. Kaya yung may ilan na sa akin din dati na paano mo na-handle na parang wala lang sa'yo. Kung alam nyo lang guys, sa totoo lang, kung naging maganda ang situation ko dito nung una sa Singapore, nung pag-ano ko dito, hindi ako magbe-break ng contract ko. O diba? Kaya yung iba nagsasabi na ay parang okay ka naman kasi hindi ka nakaka-relate kasi yung iba ganito yung sitwasyon dito sa Singapore, bla bla bla. Guys, kung alam nyo lang yung naging sitwasyon ko, pero yun kasi is nilive ko na sa past ko. Kumbaga hindi ko na masyadong iniisip kasi mahirap kasing tumira ka dun sa nakaraan mo. Mas maganda yung kung mo set mo ngayon is ngayon at saka yung future mo, kung ano bang magiging maganda kung ugali ko ganito, ano bang maghihinatnan ko nito. So yun guys.
So gusto nyo malaman kung bakit ako nag-break ng contract, guys. Although yung una kong employer talaga ay sobrang bait nila sa akin. Minsan pag halimbawa nag-iron ako ng clothes pagkagabi na, kasi di ba may oras talaga na dapat napahinga yung mga helper. So pag lumampas na ako dun sa schedule ko, sasabihin nila na it's okay Arlene, you can do that tomorrow. Kahit sabihin nila sa akin na ganun, ginagawa ko pa rin. Kasi ang naisip ko, kung kinabukasan ako pa rin naman yung gagawa, tapos kinabukasan may another schedule, lalabas kami ng amo ko tsaka yung bata kasi pinapasyal nila yan noon, yung mga baby. So ang reason talaga is because of my health issue ako. Nasa Pilipinas ako, ano ko na rin sa dati kong video to, na nagkaroon nga ako ng problema na aksidente ako dati, tapos bumalik yung pagkirot niya na parang may nagsasak sa dito ko talaga na ano na dumating talaga sa point na sabi ko na Lord, baka dito ako mategi, yung gano'n, yung parang excites niya pumapasok sa isip ko na, at hindi na talaga ako stress na ako noon, hindi na ako komportable, hindi na ako ano talaga noon sa work ko, siguro dahil sa puyat, kasi nung nandito naman ako sa pangalawang amo ko na ano is okay naman din. So yun, kaya sabi ko sa sarili ko tawag dito, mag-ano na lang ako, magpaalam na lang ako sa amo ko na uwi na lang ako, ipahinga ko, tapos pag okay na talaga yung sitwasyon ko, di malay mo apply ulit ako. Talaga may plano rin ako bumalik, pero ang plano ko nun sa Hong Kong, sabi ko try ko doon, baka sakaling mas okay yung situation ko. So yun, kaya anong nangyaring yun, sabi ko sa amo ko, nagpaalam ako nun parang 1 year in 4 months yata ako, pero nag-grant talaga ako 1 year in 7 months talaga na anuhan nila na parang okay din naman na na lang pakawalan nila ako, kasi napapansin nila talagang hindi na rin yung work ko, pati work ko na apektuhan nun. Kasi hindi talaga, stress na talaga ako nun, guys. Hindi na talaga ako kampante, or hindi na talaga ako, halata na talaga sa kilos ko na talaga may dinadamdam ako or may pinoproblema ako. And which is, wag nyo akong gagayahin, pero yung naging reason ko talaga nun is hindi maganda, hindi tama, alam kong mali, pero yung nagsinungaling ako na reason ko kasi hindi ko sinabi sa kanila na yung may health problem ako, nagkaroon ako ng nararamdaman na kakaiba sa sarili ko, na kasi nang natatakot ako noon na baka mamaya ma-misinterpret nila, tapos sila din kabahan, pauwiin agad ako, yung ganun, tapos mag-feedback sa akin ng about sa health issue ko, kasi may mga feedback yan, guys, pagka mga employer na biglang bakit yung reason mo, kasi magpa-file yan sila sa MOM na reason mo bakit mo pinauwi yung helper mo, bakit ganito, ganyan, meron yan sila, kasi meron yan silang kontrata sa MOM na may band yan na 5K. So yun, meron yan sila bago sila makahire ng helper dito sa foreign helper. Dapat may mga requirements yan sa MOM na dapat na meron sila, or nila, isa na doon yung nagsiseminar sila. Kung tayo may settling in program tayo sa MOM, meron din yan sila. So yung parang ginaguide sila, sinasabi sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin, provided nila para sa atin, yung mga rights ng helper, rights nila, at saka yung mga yung karapatan nila, yung ganun nga. So yun, kaya kumbaga yun, kaya yun yung reason ko bakit ako break ng contract, and God's will talaga. So talagang napatunayan ko talaga, guys, na God's plan is better than our plan. Parang doon ko talaga nasubukan na talagang totoo yun, kasi kahit may mga plano tayo sa buhay, kung hindi yun ang plano ni God para sa atin, hindi yun matutupad yung plano natin, kasi mas talaga, mas may tawag doon, mas okay talaga yung plan na ginawa ni God para sa atin kumpara doon sa mga plano natin sa buhay. Bakit ko nasabi yun, guys? Ayan, so konting pasensya na kayo, naging emotional ako. So yun, pa-share ko na rin sa inyo. So sa mga helper na inspiring, or yung dito na nakakaranas ng feeling ninyo is hindi okay yung situation ninyo, kung baguhan pa lang kayo, don't worry, kasi naranasan ko yan. Naging ganyan din ako sa sitwasyon nyo, pero ngayon okay na ako, kasi parang meron kasi akong inaano na sa sarili ko na yung mga negative na katulad yan, pag pinagalitan ka, okay lang yan, deadmahin mo na lang, kasi ikaw yung pag dinibdib mo yan, ikaw rin mahihirapan, ikaw rin ma-stress, at saka ikaw rin yung makakaranas ng mga negative na gagawin, kasi ikaw yung apektado. So yun, kaya ako din inidededma ko na. Pero dati talaga, guys, kasi talaga biruin mo yung plano ko, no, yung kwan ko sa sarili ko noon, na sabi ko gusto ko na, kasi nung naanong ako, wala akong oras ng tamang pahinga, kasi nga paggabi pala is ako pa rin dun nag-aalaga ng bata, ganun. Although
lahat kami, kahit ang mga amo ko, na-experience din nila yun. Yun nga lang, ako kasi is daytime, kailangan ko pa rin magtrabaho. So, kailangan pagod yung katawan ko. So, kaya siguro din ako na ano yung bukol ko dito. So, yun, yung mami ha, siya yung nagpapa-breastfeed kasi breastfeeding yun. So, gising din siya ng gabi. Yung amo kong lalaki, siya talaga nagpapa-burp doon kasi hindi ako marunong magpa-burp ng bata. Tapos, sa pagpapahele, pagpapatulog, ako na. So, tatlo din kami mga puyat, guys. So, fair din para sa amin talaga yung situation namin. Hindi lang ako yung kawawa, lahat din naman kami. So kaya lang sabi ko sa sarili ko, gusto kong ano kayang pakiramdam na gusto ko yung next na trabaho ko is may pahinga ako, may sapat akong pahinga. Yung hindi ako nagigising pag madaling araw dahil iiyak yung bata, yung ganun. So yung continuous yung tulog ko. Tapos yung second ko is nung nag-day off na ako, tapos yung may kaibigan ako yung nagpasok sa akin dito sa Singapore, every week kasi day off niya. So sabi ko, ano kaya, kasi ako noon is once a month lang ang day off ko. Tapos ang saya-saya pag nasa labas ka, yung pagkasama mo yung mga kaibigan mo, tapos namamasyal kayo kung saan-saan mga tourist spot, ang saya, ang sarap ng feeling na ganun. Sabi ko, ano kayang pakiramdam ng every week ang day off, ang saya siguro. Tapos ang dami ko nangangarap ako ng ganun na sana, ganun, pero sa sitwasyon ko, hindi talaga nila grant yun kasi sobrang kailangan talaga nila ng help ko kasi dalawa lang sila mag-asawa plus yung baby plus ako. Tapos yung pinakatatlo ko talaga is kasi nga nung una talaga bago ako nag-apply dito, gusto ko talaga din mag-Canada. Sabi ko, gusto ko mag-aral ng caregiver or ibang mga ano ba feeling na nag-aaral dito sa Singapore, yung ganon. Tapos sabi ko dun, kasi yung kaibigan ko nun, pinag-aaral yun ng amo niya about sa finance, yung kaibigan ko na nagpasok sa akin dito. So parang nakukumpara ko na sana ganun din ako. Yung parang ganun, may ganun ako noon na sabi ko sana matry ko yung mga ganun. And dun sa situation ko na yun is hindi ko talaga naranasan, kaya sabi ko uwi na lang ako. Tapos try ko kaya sa Hong Kong kasi may nakikita din ako dati din sa Hong Kong na nag-aaral din sila na tapos sabi ko uwi na lang ako. Since naman siguro sabi ko ito na yung ito talaga ipupurso ko na mag-Hong Kong ako, magka-Canada ako, ganyan yung mga plano ko, guys. Sabi ko doon. Tapos nung hindi talaga ako nakauwi. So nagpaalam na ako, sabi ko doon sa yung agency ko talaga, hindi talagang sabi ng agency ko, nandito ka na sa Singapore, mami naghahanap ng mga kasi yung time na yun is nag-COVID. So although nagpaparating na sila ng COVID, ng mga helper dito, pero ilan lang, limited lang yung pagpapapasok nila. Tapos sabi nung isang Pilipina nga na tagal niya, mag-1 taon siya na naghintay kasi nga nag-COVID. Sabi niya sa akin, ano ka ba? Uwi ka ng Pinas, alam mo ba kung gaano kahirap dun sa atin? Tapos sabi niya, mag-Hong Kong ka, matitingga ka lang, tingnan mo ako, mag-1 taon ako bago nakarating dito sa Singapore. Tingin mo ba makakapunta ka kaagad dun sa Hong Kong? Ang dami mga pending ng mga applicants, ang dami niya mga sinabi nun sa akin. So parang ako Tapos nung tinanong ulit ako na agency ko na may mga prospect na may mga tumatawag sa kanila, gusto mo ba? Hindi naman nila ako pinarasa na talagang pero nila, pinakita nila sa akin yung mga possibility na advantage pagka nagstay ako sa Singapore. Sabi ko, sige, na lang, okay na ako. So yun, yan nga, yung amo ko, timing naman, nung kinahapunan tumawag, tapos yun, in-interview din nila ako, tapos nakuha din agad ako, kinabukasan na hired na ako agad. So yun, tapos pinasas yung mga papers ko, tapos yun, kinuha nila ako dun sa agency. So yun, kaya, kumbaga yung plan ko, siguro marunong talaga si God na hindi yan uubra yung plano mo, mas may magandang plan ako for you. Kaya yung mga sabi kong gusto ko may sapat na tulog ako ngayon, guys. Although maaga ang gising ko 5, pero ang tulog ko naman natatapos kami mga 7:38, ganyan, o 8 plus. Basta wala pang 9, pahinga ko na yan. At hindi ako inistorbo. Pag oras ng pahinga ko na talaga. Tapos yung second ko is, yung sabi ko na every week, gusto ko na maranasan yung mag-day off. And nung umpisa dito sa amo ko, sabi talaga nila sa akin, kasi sabi ko, okay lang po ba kahit twice a month ako mag-day off? Nung in-interview nila ako, talaga in-open ko sa kanila. Sabi nila, we will think about it because we really need your help. Sabi nila na kailangan isang beses lang sa isang buwan. Sabi ko, it's okay. Sabi ko, trinay ko lang kung pwede. At least naging open ako sa kanila. So isang beses nag-start ako dito, isang beses lang talagang day off ko sa isang buwan. Tapos nung nag-aral ako, yun pa, yung pangatlo is yung sabi ko, gusto ko matry na makapag-aral yun, guys, nakapag-aral ako ng caregiver at naranasan ko kung ano yung pakiramdam na nag-aaral dito at ang saya. So yun, tapos noon, after kong mag-aral, so sila na talaga yung employer ko na nag-open sa akin na kung gusto ko at nakikita nila ako na parang gusto ko yung every week na may day off, i-grant nila. So yun, grant na nila. So kaya God is good talaga, maging patient lang tayo at saka maghintay tayo ng good timing kasi everything happen for a reason, pero mas ako dun sa part na talagang good
na nasa timing talaga. Merong God's timing talaga para sa everything. Na wag nating madaliin, wag nating i-rush. Talagang meron talagang tamang oras para sa atin si God. So yun, kaya ayun, yung situation ko, kaya pag may nararanasan ako mga something, dinededma ko na lang guys. So yun lang, sana kapulutan nyo ng aral at naging maano na si auntie sa inyo. Bye-bye!